Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome po rito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, mga kanalis, pag-usapan ho natin itong NBI, VP Inday Sara Duterte at ho ito si Dado. Kasi mga kababayan, kung natatandaan ninyo, ito hong si Dadong mabaho ang bunganga, ha? Dahil kung ano-ano ang sinasabi, pagmumura at pagbabanta sa mga Marcos BBM vlogger. Kung natatandaan ninyo, ito hong si General Torre, sinampahan ho ng inciting sedition. Ito hong si Dado. Sinampahan ho yan sa Department of Justice. Hindi ho natin alam kung sinagot pa yan ni Dado or kumbaga naghihintay na lang ho ng warrant ito Hindi lang ho natin alam kung sinagot. Kasi walang nangyaring balita Kung sinagot yan, baka may nangyaring balita Ngayon mga kababayan, ito hong si NBI Director Jimmy Santiago. Sinampahan ho or nagrekomenda na ho, inirekomenda na nila ang kaso ni VP Inday Sara, yung kasong grave threat doon sa ginawang pagbabanta rito kay Speaker Martin Romualdez, Elisa Marcos at Pangulong Bongbong Marcos. At dinagdagan pa ho yan ng isang kaso, hindi lang ho grave threat. Inciting to sedition din ho. Tulad ho rito kay Dado. Mukhang magiging magkakosa ito sa Bucor University Mukhang magsasama itong dalawang ito, mukhang magiging magkakosa sa University of Bucor, no? Akala pa nga ng iba mga kababayan, mga manonood natin, at umaasa sa kasong ito, pati mga ibang BBM vlogger, pati ako naisip namin na parang mukhang wala nang nangyayari, ginagawa ang NBI. Kasi tahimik na Kasi noong December, lahat ho ng patawag ng National Bureau of Investigation, dito siya gagang ito. Sorry, direct. Lahat ho ng ginawang pagpapatawag ng NBI dito sa babaeng ito, dito kay VP Inday Sara Duterte, alias Pusit, alias Siminit. Inisnab Inisnab. Hindi siya nagpunta kahit isang beses, mukhang busy. Mukhang nanonood ng mga concert ni sa Netflix, yung favorite niyang singer. Si Taylor Swift. Baka nanonood ng concert sa Netflix. Hindi nagpupunta. Ngayon, tumahimik na. Kala natin wala nang nangyari. Yung pala, tahimik lang NBI, sinusuri, sinisigurado. Itong ginagawa nilang pag-iimbestiga sa ginawang pagtrato dun sa tatlo kay Speaker Martin, Elisa Marcos at PBBM. At may dagdag pang kasong inciting to sedition. Bigla na lang ho naglabas ng pahayag, mga kababayan. Ito ho yung paliwanag ni Director NBI Jimmy Santiago, Pakinggan ho natin. Na kung saan mukhang magsasanib pwersa na itong si Director Jimmy Santiago at General Torre para magsama na sa kulungan itong dalawang ito. Pakinggan natin Nangako ako sa inyo na if you remember na by January malalaman nyo na resulta, pero medyo natagalan kami dahil tinitimbang namin mabuti. Sorry talaga. Yung aming investigation team na kinumpose ko, 5 abogado plus ako, tinimbang namin ng lahat. So finally, iisa ang naging findings namin, decision namin, na mag-file ng case against the Vice President. And yung cases, hindi pala cases na ipinail namin ay inciting to sedition and grave threats. Yun po ay yung pananakot na ginawa sa buhay ng ating Pangulo, ng First Lady at ng Speaker. Ganun po. Na-file na po namin sa DOJ at nasa DOJ na ang bola ngayon. No?
i-determine nila kung isipin mo mga kababayan, according kay Senate President Chis Escudero, kasi una, ang usapan June 2, 2025, 3 p.m. ang pagdinig dito sa impeachment trial. Kasi maghahalala na raw eh. O nag-iba na naman, Hulyo na raw, sa July na raw. After na raw ng sona ni Pangulong Bongbong. O sabi ko nga, baka mauna pang makulong, mauna pang lumabas ang warrant ni BP Inday Sara. Malamang nito, mangyari nito. Ewan ko lang kung may bail yan, ha? Baka ang mangyari nito, pagka in-impeachment trial na ito si BP Inday Sara, hindi siya manggagaling sa opisina niya. Oo, doon na sa Bucor. Mukhang mauuna pa yata yung warrant kaysa sa impeachment trial, eh, ano? Isipin mo, anong buwan pa lang ngayon? Sinampa na yung kaso sa DOJ. O, February. Ang impeachment trial, July pa raw after ng SONA. Ano na? Di ba, no? Tuloy natin. Kukondak sila ng preliminary investigation at later i-file ang case sa court. No? Titimbangin ng DOJ kung yung bang aming mga inilatag na ebidensya, yung aming investigation ay sufficient para mag-conduct sila ng preliminary investigation. Sir, kailan po nag-file ng recommendation ng NBI sa DOJ? Actually, kanina lang. No, kanina lang. Nag-file na kami ng dati, may na-file na kami yung progress report. Tapos yung final report namin ay kanina lamang na-file. Anong form yung final? Kasi as per DOJ, wala pa raw silang official copy ng mga anong oras na report po? Ay, kanina. Meron na. I-send ko sa ating chat group yung receiving ng DOJ. Yung sinabi niyo doon sa press con, yung video, yung isa sa pinaka-substantial evidence o compelling reason as to why we are recommending na mag-file po ng kaso. Yes, kasi open source evidence yun, There was really a Zoom meeting kung saan niya isinabi yung mga threatening remarks niya. Yun ang aming at because of bakit inciting to sedition? Because of the threatening remarks ay alam nyo nagkaroon ng patawag ng meeting na nagpulong-pulong doon sa EDSA na yung katahimikan natin ay medyo na bulabog, no? Kaya ayun ang yung sinasabing ebidensyang matinding video, yun ho yung nagkaroon sila ng live, isang Zoom conference ba yun or ganon? Yung video na kung saan nagmura ito si BP Inday Sara, yung putan yung lahat. Yun eh. Minura si FL, si Speaker, si Pangulong Bongbong, binantaan niya rin yung tatlo. Yun yung may mga kasamang mga DD shit vlogger. Syempre, alam niyo naman itong mga DD shit vlogger for the views, for sa kanilang content, bubuyuin nila si Inday. Tatanungin ng kung ano-ano, gagalitin nila. Kumbaga, igagaslightening nila. Itong Vice President, uto-uto. Kasi may nagtanong muna yan eh. May nagtanong na isang DD shit vlogger na, kumusta kayo? Kumusta ang seguridad? Ganyan, ganito. Sabi niya, huwag kayong mag-alala sa akin. May nakausap na ako na sabi ko, kapag namatay ako, ang gantihan, patayin, si Speaker Martin, si FL Lesa, si Bungbong Marcos. Kasi nga, yung mga DD shit vlogger na nando doon, kumbaga, ginagaslightening nga siya eh. Kumbaga, binubuyo para sumagot ng mga malulupit eh. Uto-uto nga ito. Nakauto ng mga DD shit vlogger eh.
Pagkaisahan namin ng mga abogado na nagkaisa-isa na nag-study nung kaso. Ayan ha, mga kababayan. Si Director Jimmy Santiago, abogado din po yan, mga kababayan. Okay mga kababayan, kita-kita tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Paalam po pasamantalangin yung lingkod, Chris Ulo. Lagi natin tatandaan, don't follow the majority, follow the right way. Maraming salamat. Kita-kits po tayo ulit. Bye-bye.